Kilala ang Binondo bilang bilihan ng mga pagkaing Chinese at Lucky Charms. Pero higit pa sa mga tinda, taglay rin ito ang bakas ng ating kasaysayan. Narito po ang report. Matingkad ang kulturang Chino dito sa Binondo na nagiging sentro ng atraksyon tuwing Chinese New Year. Pero ang tunay na yaman nito makikita sa tipikal at tahimik na mga araw. Sinamahan ako ni Ivan D., isang tour guide para tuklasin ang kasaysayan at natatagong yaman ng Binondo. We're in Chinatown right now. Bakit ito yung napiling settlement ng mga Chinese? Dati pa. Kasi ang Chinatown sa Maynila, no, ang Binondo, ano yan, simula po nung nagmula ang Maynila na maging kabisera natin. Yung taon na yan, 1570s, nandyan na yan. No, at bakit siya nandyan? Kasi ito yung sentro ng makasaysayang komunidad ng mga Inchik nung araw. Kilala noon ang Binondo bilang Extramuros dahil nasa labas ito ng Intramuros, ang nooy sentro ng pamahalaan ng mga Kastila. Dahil sa diskriminasyon at pagkakaiba na rin ang kultura, pinili ng mga dayuhang Chino na dito na lamang mamalagi. Dito sila nagtayo ng mga negosyo at bumuo ng pamilya. Karamihan sa kanila, mga Katoliko. Ang sentro ng Binondo palagi is the Binondo Church. What is significant about this church? Diyan mo makikita yung kasaysayan ng Chinatown bilang isang lugar na para sa mga Kristiyanong Inchik ng araw. Ang pinakasikat dyan na may kinalaman sa simbahan na yan ay yung kauna-unang santong Katoliko ng ating bansa at na si Lorenzo Ruiz. Nandiyan siya sa Diyan siya bininyagan. Dito siya lumaki sa Chinatown. Ang unang santo na Pilipino na si San Lorenzo Ruiz may dugong Chino pala. Ang ama niya ay Chino at ang kanyang ina ay Pilipino. Taong 1596 itinayo ang Binondo Church. Ang mga haligi at palamuti dito makikitaan ang impluensya ng estilo ng arkitektura ng mga Espanyol, Pilipino at Chino na rin. Saksi rin ito sa ilang digmaan, kalamidad at maging ang pag-iisang dibdib ng isa sa ating mga bayani. Si dito kinasal, si Andres Bonifacio. Dito kinasal si Andres Bonifacio? 1895. No? Si Andres Bonifacio, wala naman siyang lahing Inchik, pero taga-Tondo siya. Taga-Tondo siya. And malapit Tondo, ito. ang Tondo at saka Binondo malapit lang nung araw. Correct. So dito pala siya kinasal kay Gregoria Guedes. Tama. Kung titingnan ng Binondo ngayon, madaling isiping isa lamang itong lugar ng kalakalan at pagnenegosyo. Pero yung mga esterong yan, nung araw pang kalakal yan. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may mahalaga rin palang papel sa ating kasaysayan ang Binondo. Sa lumang gusaling ito, may marker ng National Historical Institute. Sinong mag-aakalang dito pala itinago ang orihinal na manuscript ng Noli Me Tangere at ang mga labi ni Dr. Jose Rizal. Kasi nung namatay si Rizal, nung binaril sa Bagong Bayan si Rizal, yung mga Kastila, natatakot sila na baka maging source yun ng pag-aalsa ng mga Pilipino. So ang ginawa nila, nilibing nila si Jose Rizal sa isang sementeryo sa Paco na hindi walang marka, hindi markado. Tapos usually hindi doon nililibing yung mga ilustradong katulad niya, tinago sa mga tao. Pero eventually yung kapatid ni Rizal nakita niya, nahanap niya yung labi ng kanyang kapatid. So in-exhume nila, pagka-exhume nung mga remains ni Rizal, hindi pala diniretso kaagad doon sa pinaglibingan niya. Diniretso muna dito sa bahay nitong si Higino Francisco. Sa mga iniwang bakas ng nakaraan, malinaw na higit pa sa swerte at malas o lucky charms ang kwento ng Binondo. Kwento rin ito ng ating bayan, ng ating kasaysayan.